Bago ang lahat, mamahaling lugar na pala ngayon ang mga gas station. Binalikan naman ni Dillon Brooks yung mga nag-fail niyang strategy noong 2023 kontra kay LeBron. Nang tinrush talk niya before and during series nila versus Lakers. Dito nagsimulang bumagsak din yung Memphis dahil after silang ilaglag ng Lakers hindi na pinabalik si Dillon Brooks. Tinatrash talk kasi niya si LeBron kaso ang gumagawa naman sa Memphis noon sa series ay si Ja Morant. Si Brooks mula sa regular season average niyang 14 points, 3 rebounds, 3 assists per game. Bumagsak siya sa playoffs ng 10 points, 3 rebounds, 1 assist, 31 and 23%. Base pa kay Brooks, hindi daw siya makatira. Pero nasa at least 14 attempts per game siya, hindi lang talaga pumapasok yung mga tira niya dahil nadidepensahan din siya sa kabila. Base pa kay Dillon Brooks, sa strategy kasi niya, gusto niyang trash talkin si LeBron para mas tumira. Kaso si LeBron nun, nasa at least 20 attempts per game sa unang 4 na games at nasa 50% shooting pa. Kaya nalamangan sila 3-1. Ngayon naman yung binabanatan yung anak ni Michael Jordan, si Anthony Edwards na merong 5 panganay na kapag nakaharap ng Minnesota ang Phoenix Suns sa playoffs magkakaproblema ang Minnesota dahil hawak di umano ng Suns yung numbers nila. Sa sinabi kasi ni Dillon Brooks na we got their numbers, totoo naman kasi yun. 2-0 kasi ang Suns kontra Minnesota sa regular season. Meron pang isang game na natitira. At ang pinagmamalaki doon ni Dillon Brooks, sa 2 game, may isang game doon na hindi naglaro si Devin Booker at tinalo pa nila yung Wolves. Ito ata yung ikalawang game, December 9. Ang nagdala ng game na yon si Gillespie at si Mark Williams. Parang pangatlong player si Dillon Brooks. Yung we got their numbers, parang totoo din kasi binigyan siya ni Edwards ng tig 40 points sa 2 games. Meron pang nasa 60% shooting si Edwards nun. At yung 2 games na yon, nasa adjustment period pa ang Minnesota dahil halos kakasimula pa lang ng season. Ito yung naghahanap sila ng point guard at isa pang player. At yung Minnesota ngayon, hindi katulad nung start ng season. Mga last minute play pa natalo noon ng Minnesota na noon nagre-reklamo pa nga si Edwards. Sa lahat ng naton or na-trash talk nito si Brooks papasok ng playoffs, natalo siya mula kay LeBron, Steph, Clay, Butler, baka sumunod kay Anthony Edwards. Kaso mukhang hindi naman sila magtatapat sa postseason kung sakali na dapat yung Suns pumasok ng top 6. Kung nasa top 7 or top 8 ang Suns, ang makakatapat nila either Spurs or Thunder. Ang Minnesota, 1 win away lang sa kanila ang Rockets, Lakers at Nuggets. Pwede pa silang magpalit ng pwesto bago matapos yung regular season. Posibleng makalusot din si Dillon Brooks sa trash talk niya dito kay Anthony Edwards kung hindi nila makakatapat sa postseason. Base din kay Dillon Brooks, kaya niyang bantayan si James Harden. Alam niya kasi ang gagawin ni Harden at iisa lang yun, pumunta ng kaliwa. Alam din niya kung kailan mag-step back, kung kailan gagawa ng foul baiting at kung kailan ipapasa. Si James Harden nga lang lumipat na ng East at hindi rin makakatapat ng Suns sa postseason kung sakali. Lusot dun si Dillon Brooks. Mali pala, meron chance naman na makakatapat ng Suns sa play-ins yung Clippers kung mag-a-activate ulit si King Kawhi. Hindi naman si James Harden ang nagpahirap nun sa Phoenix Suns, kundi si King Kawhi. Nasa 2-2 ang regular season series ng Suns at Clippers. Nasa Suns pa ang tiebreaker dahil lamang sila sa division ranking. May katotohanan naman ng konti yung sinabi nito si Dillon Brooks. Kaya niyang bantayan si James Harden. Kaso hindi niya kayang bantayan si Kawhi dahil sa 2 panalo ng Clippers, naglaro nun si Kawhi. At doon sa 2 talo ng Clippers kontra sa Suns, hindi naglaro si Kawhi. Sa mga games na naglaro itong si Kawhi, parehong tambak ang inabot ng Phoenix Suns. Mostly ang binabantayan talaga ni Brooks sa matchup si Kawhi kapag naglalaro siya. At kung hindi naman si James Harden, hindi rin ganong kataas ang average ni Kawhi versus dito sa Suns, nasa 26 points per game. Pero nakalimiter pa siya nun. Based din kay Dillon Brooks, hindi niya matrash talk si Kawhi dahil sayang lang sa oras. Para di umano siyang nakikipag-usap sa pader dahil walang nagiging reaction si Kawhi. Siya din kasi yung player na ayaw trash talkin ng iba mga player kasi binabalik sa kanila. Hindi rin mabait nitong si Brooks na mag-react si Kawhi para mawala sa laro. Inamin din ni Dillon Brooks na hindi niya kayang trash talkin si Luka at hindi siya mawawala sa rhythm kahit anong gawin nitong si Dillon Brooks.
Dahil tanging si Luka lang ang player na hindi nagkakaroon ng problema sa mga antics ni Dillon Brooks dahil may sariling antics itong si Luka. At tanging kay Luka lang may sinabi maganda si Brooks kontra sa ibang mga player tulad ni LeBron, Harden at Edwards. At based nga kay Dillon Brooks, nire-respeto niya si Luka at hindi niya kayang trash talkin dahil gumagante. At ang ganti pa ni Luka, titirahan siya ng harap-harapan. At kahit tinatalo nila yung Lakers, hindi rin matrash talk nito si Dillon Brooks dahil alam niyang babawian siya.